Dahil sa inaasahang pagbigat ng daloy ng trapiko dahil sa Skyway 3 construction, balak buhayin ngayon ang Pasig Ferry System bilang alternatibong paraan ng transportasyon. May news to go si Mark Salazar. Live, Mark. Hawi, nandito ako sa PUP Manila Ferry Station, isa sa 12 nakasarado ng ferry station. Bagay na gustong buhayin ng isang tripartite Memorandum of Agreement ng MMDA, ng DOTC at ng Pasig River Rehabilitation Center bilang isa sa kanilang naiisip na solusyon sa tinatawag nilang monstrous traffic na idudulot nito mga major road major road projects na gagawin ng gobyerno. Alam mo, Howie, nung 2007 hanggang 2010, sinubukan kung uubra yung ferry operation, itong kahabaan ng Pasig River na pwedeng daluyan ng mga pasahero, pero 2010 nagsara rin yung nag-iisang operator ng ferry dito dahil nalugi daw. At alam mo, malaking bagay kung iisipin mo itong Pasig River dahil ito ay kagaya ng EDSA ay 27 kilometers din ang haba mula sa Manila Bay hanggang sa Laguna de Bay. Ang pagkakaiba nga lamang, hindi kagaya ng EDSA, ito ang dadaanan lamang nito ay Pasig, Mandaluyong, Makati at Manila. Noong nag-ooperate yung nag-iisang operator dito, meron lamang siyang 6 na vessel na tigwa 150-seater ang capacity. Kung ikukumpara natin sa Basyan, sa EDSA ay mga 6 times 3 na bus. Ilan yung 6 times 3, 12, 18 buses lamang ito na bumabiyahe. Pero dahil sa MOA na binuhay ng MMDA, DOTC at saka ng Pasig River Rehabilitation Commission, bubuksan na nila ang ferry operation sa iba pang operator para mapakinabangan. Ang sinasabi lamang kaya nalugi noon yung nag-iisang operator dahil na turn off daw yung mga pasahero, Hawi, dahil nagsimula sila noon ang interval lamang kung pasahero ka at nasa station ka ay 15 minutes ka maghihintay ng susunod na biyahe. Hanggang sa nauwi daw sa 30 minutes, nauwi sa 1 hour na ang intayan, ayaw na. Hindi na nagsakayan yung mga pasahero at mas gusto na namang magbus. Pero kung talagang mangyayari yung sinasabi nilang monstrous traffic, ay baka daw magandang alternatibo na pakinabangan uli yung 12 istasyon na ito ng ferry station para sa mga pasahero, lalo na yung mga maaapektuhan ng Skyway Stage 3 project. Hawi? Mark, napapansin namin sa video mo na talagang walang bangka o kahit anong transportasyon dyan sa Pasig River, kahit mas malawak pa yan kaysa sa EDSA. Kasing haba ito ng EDSA at kaya nito ng maraming operator. Makukunan mo ba alipik yung tatlong yon? May pakita lang natin kay Hawit sa mga manonood. Yung ferry boat na ginagamit ng 150 seater capacity na nakaano na lang ngayon, nakadock na lang ngayon doon at hindi na nag-ooperate dahil simula nga ng 2010, Hawi ay naghinto na sila ng operation. Mahal yung mahal yung mag-maintain ng kanilang mga speedboat at regulated yung kanilang pamasahe na 25 to 35 pesos lamang. Kaya hindi na nila na-sustain yung operation nila. Kaya nung 2010, huminto na sila. Kaya yung 12 na istasyon ng ferry station sa kahabaan ng Pasig River ay huminto na simula ng 2010. Tinitingnan niyang buhayin, baka pwede kung bubuksan daw natin itong ferry operation sa marami pang operators, kung magbibigay ng maraming permits ang marina at mabubuhay yung pagbiyahe dito, hindi matuturn off ang mga pasahero kung halimbawa mabilis ang interval, yung kagaya ba sa bus na makakapara ka agad, makakasakay ka agad at hindi yung interval ay umaabot ng 1 oras, baka sakali na pakinabangan natin yung Pasig River at makapagsakay tayo ng maraming pasahero rito, Hawi. Yeah. So yung mga bangka na yan or mga barko na yan ay yan pa rin ang gamitin kung buhayin ulit itong Pasig Ferry Service? Mga ganyang klase na ferry boat ang pinapayagan ng marina. Of course, titingnan naman yan kung yan ay pwede pa, kung yan ay seaworthy pa. Pero mga ganyang klaseng 150 capacity na seater ay pwede sa lapad nitong Pasig River. They're open din sa mga sinasabing mas maliit na sasakyan dahil hindi naman masyadong maalon yung Pasig River at kaya naman ito yung mas maliit dyan.
Pero yung ganyang kalaki ay pwede makipagsabayan sa mga barge na pumupunta rito dahil daanan din to ng mga barge. Halimbawa sa likuran ko, Pandacan Oil Depot yan eh. So maliban sa kanila dumadaan dito yung mga barge na nagpupunta sa oil depot. Gayon din halimbawa yung mga sasakyan ng PSG doon sa may Malacanang at sasakyan din ng Coast Guard dahil meron din mga Coast Guard stations dito. Malapad naman yung Pasig River para sila'y magsabay-sabay dito dumaan. Yeah. Mark, kung matuloy nga yan o ma-revive itong ferry service sa Pasig, walang ka-traffic yung commute ng mga pasahero. Na timing na ba? Na orasan na ba yung biyahe? Halimbawa, mula dyan sa PUP o Santa Mesa Station hanggang halimbawa Escolta o kahit sa bandang bukana ng Manila Bay na sa may Baseco. Walang stoplight, walang traffic, yung titigil lang para sa mga istasyon. So, dapat mabilis lang yan. Wala. Actually, nagtagal lang kaya lang may interval kung nag-iintay ka sa mga ferry station. Inabot ng 15 minutes, 30 minutes hanggang eventually naging 1 hour. Yun dahil nagtatagal sila sa mga istasyon para magpuno ng pasahero. Pero yung biyahe, kung ikaw man ay nanggagaling sa Pasig at papunta ka rito, halimbawa sa Quiapo, pababa ka rito sa PUP, galing ka ng Pasig, mabilis lang, kaya lang ang nagtatagal nga, habang umuusad yung 3 taong operasyon nila, matagal silang magpuno ng pasahero dahil unti-unti nga nawawala yung mga pasahero sa mga stations, kaya tumatagal. Umabot na 1 oras ang interval, lalo nang na-turn off yung mga pasahero at ayaw na mag-ferry at mas gusto na lamang mag-jeep o kaya mag-bus. Mark, sa mga ibang probinsya na may mga malalaking ilog at tulad niya, may mga bangkero talaga na nagsasakay ng mga pasahero para maghatid at syempre may bayad din yun. Wala bang, halimbawa, mga mangingisda sa Manila Bay o kahit sa Laguna na sumusubok na magsakay ng pasahero para magkaroon din sila ng hanap buhay dyan sa Pasig River? Kasi sa ngayon, mukhang hindi siya napapakinabangan in terms of public transportation na ganun. Naku, wala. At saka kung nasa Pasig River ka, madali kang bawal yun. Kung halimbawa, hindi ka kumuha ng permit sa Marina at simula nga ng 2010, sinarado talaga ang ferry operation sa kahabaan ng Pasig River, walang makakagawa niyan. Ngayon, kung bubuksan na ito sa bisa ng MOA at ang Marina ay magbibigay ng mga permit, open na sila. Hindi naman nila binabanggit yung mga mangingisdang dikatig na maliliit na bangka. Pero kung bubuksan na nila at magbibigay ng permit ang Marina, they're encouraging talaga na pakinabangan natin yung Pasig River. Of course, ibang storya naman yung sa mga probinsya na hindi na babantayan sa laki ng karagatan ng Pilipinas na bumabiyahe kahit na walang permit from Marina, kahit yung mga kolorum na bangka. Dito medyo mahirap gawin sa Pasig River yan dahil medyo nasa gitna ka ng syudad at ito ay may mga otoridad, may mga Coast Guard stations along the river. Okay, maraming salamat, Mark Salazar.